Ito na. Nawala lang tayo, dami nang nagko-comment. O nasa na yung bayarang vlogger na si Mark Ramos? Bakit hindi na nagba-vlog? Ayan po. Alam niyo naman po mga kababayan na tayo ay po busy, no? Sa ating kahit pa paano may mga munting pinagkakakitaan po tayo. So eto, nako, mukhang pati SK napasok na, no? Ng ay nako, di umano. O, yan ha, di umano. Komunista, no? At alam niyo na yung mga sumusuporta sa makabundok. Alam niyo po ba yung mga taga-bundok? Yung mga grupo na talagang nag-aasik ng lagim, no? Sa ating bansang Pilipinas, dapat po talagang maubos na yung mga yan kagaya ng mga ginagawa doon sa giyera ng Israel. Huwag tigilan hanggat hindi ubos yung mga yan, no? Sabihin niyo na po na tayo talagang kumbaga masyado naman madugo ang gusto ni Mark Ramos matagal na din pong mga ano yan naging salot sa ating mamamayan at mga kabataan at sa buong bansang Pilipinas, mga bossing, mga chief amo sir. So basahin po natin itong balita. Sangguniang Kabataan candidate. SK candidate daw. Ragtag via posters spotted in Cebu. Sabi dito, I also call on the COMELEC to look into the red tagging. Ayan po yung red tagging na pinapauso nila na salita, ano? Kumbaga, red tag kayo dyan. Red tagging of progressive candidate and hold to account the perpetrator behind what could be defined as electoral violence. Says Kabataan Party List Cebu Chapter Chairperson John Kyle Enero. Sa umpisa pa lang po mga kababayan, alam niyo na po kung saan siya naaanib. Doon po sa mga ngak-ngak ng ngak-ngak na nasa Kongreso, no? Kesyo, sabi ni Raul Manuel, tanggalin yung ROTC, wag ilagay yung ROTC, yung mga congressman natin, no? Na talagang hindi pabor upang maging, ako po, ganun po kasi ang explanation ko at pagkakaintindi ko, hindi sila pabor na tumahimik ang ating bayan. So, ayan, itong tao po na ito pala, si John Kyle Enero, isang chairperson, no, ng Kabataan Party List. Diyan pa lang malalaman mo na kung sino talaga ang sinusuportahan nila. Pero, meron po, balita ito na Rappler na nakasulat po sa Bisaya, mga bossing. So, ang inyong lingkod naman po hindi ganoon karunong mag-intindi at magpaliwanag sa Bisaya. So, tumawag tayo ng translator. Ito nga po ang itinipe ni translator sa atin. Ang sabi niya dito, no? Babasahin ko sa inyo. Medyo mahaba lang, pero mabilisan at kumbaga hindi natin babasahin yung mga hindi na importante. Sabi dito, Cebu, Philippines, na red tag si Kabataan Party List, KPL. Oh, dyan pa lang Alam niyo po, ang nakakatuwa ngayon, yung mga mamamayang Pilipino na po, no? Na nakakaalam kung ano ang pagkatao ng mga botante natin. Sila na po yung gumagawa, nagdidikit ng mga poster, kagaya po niya ginagawa. Ginagawa nila sabi niya sa poster, pagmatngon, hindi ko alam ibig sabihin, o pagtignan, pagmasdan, o alerto, o ganyan po siguro, no? Pagmatngon, ayaw iboto, wag iboto, certified, ayan, komunista, ayaw, puski, umihi, medyo maliit na John Kyle Enero, siya daw ay isang sumusuporta at recruiter para maging makabundok yung inyong mga kabataan dyan sa Cebu. Cebu, Philippines, na red tag si Kabataan Party List KPL Cebu Chapter Chairperson John Kyle Enero, kandidato ng Sangguniang Kabataan. Biruin mo, pati SK, talagang gusto na nilang pasukin. Dyan po, alam niyo kung bakit yung confidential funds ni Inday Sara Duterte talagang sinusulong? Dahil po dyan po sila talaga nag-uumpisa, no? Yan po yung pinakaugat nila, yung mga kabataan natin na nalilinlang nila. Sinabi ni Enero sa Rappler noong Biyernes ng hapon na unang inalerto siya
ng mga kapwa kandidato ng SK tungkol sa isang poster na nagsasabing siya ay isang komunista. I was notified by our SK chairwoman candidate when they were around the vicinity of the Cebu City Medical Center. Nakita nila ang poster doon at mga 7 a.m. to 8 a.m. Iyon. Syempre talagang maalerto yung mga kasamahan niya doon. Alam nyo naman po kapag ganyan, tapos nakita nila, hanay pala to doon sa isang tumatakbong kabataan SK malaki ang posibilidad na matalo yung mga kagrupo niya, no? Mga kababayan. So, laking gulat ng kandidato. Nagulat ka pa, alam naman namin kung sino yung mga sinusuportahan ng Kabataan Party List. Base sa text sa poster, ito ay ginawa ng isang grupo na tinawag na sarili nitong Cebu Coalition Against Communists and Terrorists. Ayan. Iginiit din ng grupo na si Enero ay isang recruiter ng komunista, sila po yung nandyan sa lugar na yun. Siguro, napapansin itong grupo na to, ito talaga isa ito sa mga humihimok sa ating mga kabataan. Kaya, huwag nating hayaan na ito ay makaupo at manalo, no? Bilang isang SK kagawad. Talagang punterya po nila mga kabataan, Di umano pa. Naginala ang mga miyembro ng pamilya ni Enero na ang red tagging ay isang operasyon na isinagawa ng mga kandidato mula sa magkasalungat na partido. Pwede din pag-isipan yung mga yon, Pero ako naniniwala ako na baka ang gumawa nito yung mismong mga nakakakilala na talagang ayaw, Ayaw at sawa na at pagod na doon sa ipinaglalaban ng mga komunista dahil sa una pa lang po mga bossing, sabi nila, mahal namin ang bayan kaya namin ginagawa itong mga to. Pero sa huli po, napapansin natin, parang pera-pera na lang po yung pinaglalaban nila Not the first time Enero told Rappler that this was not the first time that he was red tag. Makakilalang kilala talaga. No? Kaya po, doon sa inyo, sa mga lugar ninyo, mga bossing, chief amo sir, kung sakali na may mga ganito, na alam nyo na nagiging recruiter, nagiging talagang sila yung nagiging daan para mapunta po sa kabundukan yung ating mga kabataan, huwag nyo pong hayaan. Huwag po nating hayaan na pati po yung sangguniang kabataan mapasok po ng mga sumusuporta sa mga taga-bundok. Yung mga taga-bundok na ibig po nating sabihin yung mga pumapas lang ng mga walang kamuwang-muwang sa buhay, pumapas lang ng mga kababayan natin na pag hindi nila napagbigyan itong mga taga-bundok na to, sisirain ng pamilya, papatayin ng pamilya. Huwag po. Doon sa gumawa naman ito, nung pagpo-post ng poster ni John Kyle Enero, kung totoo man, good job kayo. Kung hindi naman totoo, problema yan. Pero para po sa akin, yung kinaaniban pa lang nito na Kabataan Party List, alam na po kung sino talaga ang kanilang sinusuportahan. Mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte, Inday Sara Duterte, Pangulong Marcos, at si pangalan ng anak ni Pangulong Marcos, sila na po ang mismong nagsasabi na talaga namang kailangan tapusin yung mga ganitong grupo sa ating bansa.